mapapag-usapan pa natin ang ibang source na pinagkukunan natin ng pagkain, ang dairy at livestock. So, ngayong umaga, si ASEC Dave Katbagan, ang Assistant Secretary for Livestock, at si Administrator Grace Senyas from the National Dairy Administration. Good morning! Good morning. Magandang umaga po. Umpisa na natin, ASEC, alam naman natin na napaka-importanting bagay ang livestock. So, kamustahin po natin ang livestock industry ng bansa? Okay, Carla, Dayan, ang Philippine livestock and poultry industry continue to play a very vital role in agriculture. No? Katunayan, pag sinuma mo yung buong agrikultura, mayroon tayong crop subsectors, mayroon tayong livestock and poultry, at mayroon tayong fisheries subsector. Yung buong agrikultura ay nagbibigay ng 18% of the whole GDP or Philippine economy. At doon sa 18% na yan, na agricultural output, ang livestock and poultry ay 30%. Ano ho? Pag nirank mo ngayon yung contributions ng mga commodities na to, sa top 10, number 1 is palay, pero pangalawa kaagad yung baboy, pangatlo yung poultry, sa 1 to 10, no? Kung titignan mo yung buong agriculture commodities, may mga 38 yon kasama yung crops, fisheries, at livestock. Pero 1 to 10 yon, ganun ka-importante yung livestock and poultry. Pag ibaba mo hanggang 10, papasok pa yung egg, no? So ang ibig sabihin, sa baboy lang ho at sa manok, palay lang ho ang makakatalo in terms of contribution in value. Okay, so ganun kahalaga ang binibigay ng livestock and poultry industry sa buong agrikultura. Okay, so sir, masasabi natin na talagang na-maximize natin yung livestock industry ng ating bansa? Siguro mayroon pang room for maximization, no? Kaya ito yung nakikita ng ating current agriculture secretary ngayon na never before na-exploit natin yung disease freedom. Sa livestock and poultry pa rin, tayo lang ay isa sa 68 countries sa buong mundo na free sa foot and mouth disease without vaccination. Dapat pakinabangan natin ito. Ma-maximize na dapat natin ito in terms of disease freedom. Dapat makapag-export na tayo ng baboy and any other product that is free from foot and mouth. Tandaan nyo, we are one of the only 68 countries in the world na walang sakit na foot and mouth disease. No? Pangalawa ho, kasi ang tanong nyo po ay na-maximize ba natin? Yes. Tayo ay isa sa bansa sa Asia na major poultry producing country na walang avian flu since 2005. Kaya sabi ni Secretary ASIC Dave, so paano natin pakinabangan yan? No? Katunayan, mula 2005 hanggang ngayon, ay tuloy-tuloy tayo na nag-i-export ng fresh frozen chicken into Japan. A very sensitive market, kapasok ang produkto natin. Nag-i-export din ho tayo, dahil wala tayong sakit na avian influenza, ng breeder chickens or DOL chicks sa ASEAN countries like Indonesia, as far as Nepal and Bangladesh. No? So yun ho ang napapakinabangan natin at titingnan natin, paigtingin natin, palakasin pa natin yung volume of export natin in as far as our disease freedom is concerned. So, Carla, nakakatuwang malaman dahil good news yan sa lahat dahil dapat i-take advantage natin na walang influenza, walang kahit anong mga diseases dito sa ating bansa para mas makapag-export pa tayo ng maraming produkto. So, ASEC, nabigay niyo yung mga advantages ng bansa natin. Ano ba yung may mga challenges pa ba tayo na kinaharap in terms of livestock industry sa ating bansa? Ay, marami po. Unang-una, yung disease freedom natin para ma-maintain natin, there would be a lot of resources being put in place. Katunayan ho, yung pag-maintain ng disease freedom ay mas mahirap kaysa nung kinukuha natin yung international recognition natin. So tuloy-tuloy yun. And this is one of the major challenges. No? Second, we talk about climate change, degrading or diminishing resources. Of course, yung cost natin to produce ay isa sa mga malaking challenges. No? For instance, in Thailand, because of their corn program, they produce poultry lower than we do. No? So now, we are now competing to the world market, dapat malabanan natin yung cost of production nila as against sa atin nababaan pa, no? Kaya tuloy-tuloy yung corn program ay tinitingnan niya paano pa mapababa yung input na corn, which is 50% of the whole cost of feeds, no? Pangalawa, yung market, yung quality, no? So tuloy-tuloy natin, na-interview nyo kanina si Director Gasmin about market access, no? Yes. Magkasama ho kami para tuloy-tuloy na isulong natin ang produkto na to. And of course, marami pang bagay katulad nung natanong nyo kanina about ano ba yung mga legislative agenda na para maitulong sa executive branch, which is the Department of Agriculture. Marami ho katulad ng mga zoning, no? Ito yung mga challenges. May mga productive piggeries o babuyan na malalaki na nandyan pa nung hindi pa kayo pinapanganak ng dalawa, ay ngayon ay pinapalayas nila because of zoning, no? Dapat yun, mayroon tayong batas talaga na ma-determine
kung kailan at saan mo itatayo at kung gaano mo i-expand yung mga metropolitan, pag lumaki yung barangay, mga munisipyo, cities, para naman hindi na magalaw. Hindi na magalaw yung mga current projects na nagbibigay ng malaking output sa agrikultura. So, ang dami nating natutunan today, Carla. So, ngayon naman, alamin naman natin, I'm sure mahilig ka sa gatas at sa Yes. mga dairy products. Kaya naman, kasama rin natin, of course, si Admin Grace ng National Dairy. Admin, kamusta naman yung mga dairy animals ng bansa? Yung ang dairy kasi, ano to isa ito sa sub-commodity sa livestock at ito yung pinakabata sa buong livestock industry. So ang ginagawa namin ngayon, ang focus talaga ng aming agency ay yung paano tayo magpaparami ng mga gatasang hayop. Kasi tatlo yung hayop na ginagatasan natin. Ito yung baka, kalabaw at saka kambing. So ang challenge natin ngayon, paano natin ma-fast track yung pagpuproduce ng mga gatasang hayop na to. So meron kaming sa program na Dairy Herd Build-Up, nag-i-import din po tayo ng gatasang baka. Tapos yung mga pumipili tayo ng mga existing animals natin na baka, kalabaw, tsaka kambing na pwede siyang i-upgrade para yung anak niya ay may lahi na nagatasan. Okay. Pero ma'am, ano ba yung mga kinds of milk? Can we talk about this? O yung produkto talaga ng ating local na industry, ito yung pasteurized milk, tapos may yogurt siya, at saka yung mga cheese. Pero simulan natin doon sa yung gatas, ni-extract natin sa mga hayop. Yun ang tawag dyan ay whole milk. Hindi mo gagalawin, wala kang kukunin sa kanya, wala ka ring idagdag. Whole milk yan. Tapos yung whole milk, pwede mong i-pasteurize at 72 degrees Celsius. Tapos yung after mo i-pasteurize, yun yung tawag na pasteurized milk. So from the whole milk up to pasteurized milk, ang pasteurized milk kasi ang pinakamalapit, so siya yung maituring natin na fresh milk. Tapos, pag pasteurized na, pwede mo pang i-increase yung heat treatment niya, yung temperature, na ang tawag dyan ay yung long life milk. Ito na yung mga pinoprocess under ultra high temperature or yung UHT. So yung UHT, long life milk siya kasi yung shelf life niya matagal talaga. So bali 6 months, without refrigeration yon kung hindi mo pa buksan. But once you open it up, parang pasteurized milk na rin siya na kailangan mong i-refrigerate all the time para makapag-last siya ng mga 5 to 7 days. Naku, yan yung mga masasarap at masusustansyang mga gatas. Oo So, nga. alamin naman natin, kasi alam mo, Carla, gusto rin natin malaman kung ba tayo sa bansa ng mga dairy animals or mga dairy products. Like, nabanggit nyo nga kanina, meron kayong programa, Dairy Animal Loan, kung saan pwede silang mag-alaga or mag-adopt ng mga dairy animals para makaproduce din ng mga dairy products. Kulang talaga tayo ng mga dairy animals kasi hindi naman tayo traditional na milk producing country. So ang ginagawa natin para magkaroon tayo ng sufficiency din sa gatas, kasi baka darating ang panahon na yung mga nagsusupply natin na bansa sa gatas, because of the climate changes and other factors, baka hindi na rin nila kayang mag-supply sa ibang bansa. So kailangan maging handa tayo. So yung mga gatasang hayop, tulad ng sinabi ko, ay nag-i-import tayo, tapos nag-a-upgrade din tayo ng mga existing. May bago kaming programa na nag-invite kami ng partnership with the larger farms. Ito po yung tinatawag namin na Dairy Multiplier Farm Operation Scheme. Ito yung mga medyo malalaking farms na meron silang talagang financial capacity na mag-alaga ng mas maraming hayop, mas maraming baka. So ito yung partners namin para mapabilis natin yung production ng dairy cattle na sana darating ang panahon na hindi na tayo mag-i-import at dito na tayo bibili sa mga local producers natin. So ayan, wish you all the best and good luck po sa mga programs ninyo. Sana po mas maging successful. So do you have any last message po, ASEC and Admin Grace? Well, sa ating mga nanonood sa programang Good morning. Good Morning Boss, tuloy-tuloy ho namin sa agriculture na ginagampanan ng aming tungkulin para ma-maintain natin yung ating mga programa at maging productive lalong livestock and poultry
At sa susunod na mga buwan o taon ay nilalawakan natin yung ating penetration sa ibang bansa for export product. Kasi kung mapalakihan natin ang volume ng ating export sa livestock and poultry, yan din ho ang hihila sa magandang merkado ng small producers dito sa Pilipinas. Sa lahat ng ating mga bossing na nanonood ngayon sa programa natin, sana tangkilikin natin, patuloy nating ipatronize ang ating mga local produce, lalo na yung ating gatas. Kasi tandaan nyo, sa bawat litro na bibilin nyo ay natutulungan natin yung ating mga farmers sa rural areas at nakatulong kayo sa rural development at ito yung makaka-contribute din sa economic development ng ating bansa. Okay, thank you so much. Thank you so much. That was ASEC Dave Catbagan, Assistant Secretary for Livestock. And Admin Grace Senas from the National Dairy Authority. Ayan, maraming